Nangangalahati pa lang ang linggo pero 2 beses nang pumalya ang tren ng MRT. Ayon sa isang pag-aaral, 5 beses na mas delikado raw ang ating MRT kumpara sa mga tren sa Amerika. Samantala, pinalitan na ng DOTC o ng Department of Transportation and Communications ang dating maintenance provider ng MRT. May report si Lay Alves. Sa pinagpapasapasahang litrato sa social media, makikita ang pagtirik ng MRT sa gitna ng Guadalupe Bridge sa Makati. Ang mga pasahero napilitang bumaba. Pero dahil di kasya sa maliit na espasyo ng hanging railway, ang ilan sumampa na sa harang at buwis buhay na naglakad. Umani ito ng maraming komento. Ang eksena sa Guadalupe Bridge na ulit na naman kagabi. Tumirik ang MRT sa gitna uli ng Guadalupe Bridge. Ang mga pasahero dating gawi. Kaninang umaga, nagsiksika ng mga pasahero sa Taft Avenue Station dahil sa tagal ng pagdating ng mga tren. Yun pala, nakitaan daw ng bitak ang riles ng MRT sa pagitan ng Guadalupe at Shaw Boulevard stations. Agad daw nagbigay babala ang isang tren nang masipat ang sira. Paliwanag ni Bing Zaide, tagapagsalita ng Global APT, ang maintenance provider ng MRT, luma na raw kasi ang riles. Habang kinukumpuni ang sira, nilimitahan muna ang biyahe mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard. Mag-aalas 7 na ng umaga, nagbalik normal ang operasyon. Pangako ng Malacanang, darating na sa Agosto ang mga bagong bagon ng MRT. We certainly apologize for the inconvenience to our riding public, but we are making sure that all these concerns are being addressed right now, and the number one concern of DOTC is still the safety of the riding public. And sa pag-aaral ng Advocates of Science and Technology for the People o AGHAM, ang MRT ay 5 beses na mas mapanganib kesa sa mga tren sa Amerika. Mas marami raw kasing naitatalang injuries sa ating MRT. Ang problema sa MRT, nag-uugat daw sa kakulangan ng pondo at maayos na maintenance. Ang nakikita nilang solusyon, panawagan namin ay palitan yung current contractor, which is APT Global. Yung midterm na solution naman is ayusin yung ownership structure kasi right now, complicated. Hati ang MRT between the government at MRT Corporation. So, ang nangyari dito is, first of all, walang ultimately responsible para sa train. Pangako ng Department of Transportation and Communications o DOTC, mababawasan simula sa Hulyo ang mga aberya ng MRT. Hindi na ni-renew ang kontrata ng Global APT. Sa pagpasok ng mga bagong maintenance contractors ayon sa DOTC, maiiwasan na ang mga aberya sa MRT. Sa Hulyo 5, magsisimula ng serbisyo ng 4 na bagong maintenance contractor ng MRT. Sa halip na iisang maintenance provider lang para sa buong MRT gaya ng dati, ngayon hinati-hati na ng DOTC ang mga kontrata. Tig-isa para sa riles, gusali at mga pasilidad, communication system at ticketing. Ang 4 na kontratang naigawad na ng DOTC may kabuuang halagang aabot sa 61.48 million pesos. Well, yung pinaka siguro yung bottom line natin dito, mas magiging safe lalo at mas magiging reliable ang operasyon ng tren. No? Ligtas siya ngayon, hindi natin pinapatakbo yan hanggat may safety issue. So ligtas yan dahil pinapatakbo natin at mas may improve lang ito. Sa bagong sistema, mas madali raw na makakakuha ng spare parts ang mga maintenance contractor na may 6 na buwang kontrata. 3 pang kontrata ang nakatakdang igawad ng DOTC para sa iba pang aspeto ng maintenance ng tren. Lay Alves, GMA News.